Extra nga muna tayo ngayon sa pagtitinda dahil nga masama ang pakiramdam ng ate ko, kaya naman ako na nga muna ang pinagtinda niya ngayon dito. Pagkabukas nga namin ng tindahan ay nagulis na nga muna ako dahil hindi talaga maiwasan na meron nga mga nangangahulog na butil ng bigas. At ito namang pamangkin ko ay siya nga ito nag-aayos ng mga display ng mga bigas dito sa may harapan. Katapos nga akong tulungan dito ng aking pamangkin ay umalis na nga siya, kaya naman mag-aalmusal na nga ako dito. Binagkat na saging nga pala ang dala ko diyan at niluto nga yan ng nanay ko kagabi. Habang kumakain nga ako ay nagkaroon na nga tayo ng customer at bumili nga siya ng 5 kilo na bigas. Kaya naman ipinagtakal ko na nga dito ang ating customer at ang kanyang binili ay yung 218. Ito nga yung galing laang din dito sa amin na ani. 50 pesos nga pala ang kilo ng 218. Medyo may kamahalan dahil masarap nga ang bigas na ito at lahat nga ng mabibenta ay kailangan nga na ilista dito sa may logbook para naman matali natin kung tama ba yung benta natin sa cash at dito nga sa mga nakalista na ating naipagbili. Ito nga pala yung mga bigas na binebenta namin dito. Iyan nga makukulay na sako ay galing pa nga iyan sa Bulacan. Iyan nga mga nasa puting sako, iyan nga yung ani dito sa aming lugar. Meron din nga pala kami dito ng mga rekado. Yung sibuyas nga ay hindi pa nga naiibenta ay tumubo na agad. Dumating na nga itong si Boronchi dahil nga hinatid siya nung aking kapatid. Hindi ko nga siya kasabay kanina pagpunta rito dahil nga tanghali na nga siyang nagising. Pagkarating nga niya agad dito ay meron na nga siyang tinuturo doon sa tapat ng tindahan. Iyan nga yung kanyang paborito na kakanin, iyan ngang puto. 1 piraso nga lang yung aking binili dahil baka nga hindi nga niya maubos at dahil medyo malaki din nga itong isa. Pero pagkatapos nga niyang kainin nga yung puto ay humingi naman siya ng kanin at ang gusto nga daw niya na ulam ay fried chicken. Hindi na nga pala ako nakapag-video diyan masyado dahil nga nagkaroon na ako ng kaagaw sa cellphone ko. Sa buong maghapon nga ay nagkaroon din kami ng maraming benta dahil basic needs nga yung ating paninda dito, kaya naman kahit pa paano nga ay hindi tayo nasisiro. Ay syempre naman, kanin is life. Nag-o-open nga pala kami dito ay alas 7 na nga ng umaga. Pagdating naman ng 6:30 PM ay magsasarado na nga kami dahil nga pagdating nga ng alas 5 ng hapon ay doon nga nagsusunod-sunod ang ating customer dahil ipagsasaing na naman at yung iba nga ay kauuwi galing sa trabaho. So iyon lang naman for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!